Sumakay ang mga tauhan ng Royal Mail mula sa barkong Picardy sa Trimoran na palutang-lutang sa gitna ng karagatang Atlantiko. Dalawang logbook lang ang nakita nila sa barko na may mga misteryosong tala sa journal na winasak ang ilusyon tungkol kay Donald Crowhurst. Noong Marso 1968, nakita ni Donald Crowhurst ang isang artikulo sa Sunday Times na nag-aanunsyo ng hamon na maglayag mag-isa, walang tigil, paikot sa mundo. Ang karera ay inspirasyon mula sa mga solong pakikipagsapalaran sa karagatan ni Sir Francis Chichester noong 1967 na naglayag mag-isa paikot sa mundo na may isang hintuan sa loob ng 226 na araw. Inimbitahan ng Sunday Times si Sir Francis Chichester na maging bahagi ng lupon ng mga hurado para sa karerang itinataguyod nila. Ang Golden Globe Race ang unang karera ng yate na solo at walang hintong ikot sa mundo na may premyong 5,000 libra para sa pinakamabilis na pag-ikot at karang-alang maging unang makakumpleto ng walang tigil na paglalakbay. Kailangang maglayag ang mga marinero ng isang buong ikot sa paligid ng mundo mula sa isang punto sa Kapuluang Britaniko at bumalik sa parehong lugar nang hindi tumitigil sa anumang daungan o tumatanggap ng tulong. Kailangan nilang umasa sa sariling kakayahan, gamit sa bangka, kakayahang ayusin ang masira at magdagdag ng pagkain o tubig sa pamamagitan ng paghuli o paggawa. Maglalakbay ang mga marinero sa mga latitude at karagatan na kilala sa mahihirap na kondisyon at matagal na pag-iisa. May ilang patakaran ang karera. Dapat umalis ang mga marinero sa pagitan ng 1 ng Hunyo at 31 ng Oktubre, 1968 na nagbibigay sa kanila ng hanggang 7 buwan para maghanda. Pero maaari nilang itakda ang kanilang pag-alis sa loob ng panahong yon based sa sarili nilang plano at paborableng kondisyon ng panahon. Ang pinakamabilis na oras na walang hintuan o tulong mula sa labas ang mananalo ng premyong pera at ang unang makarating sa finish line ang mag-uwi ng Golden Globe Trophy. Kahit sino ay pwedeng sumali kahit walang partikular na kwalifikasyon o karanasan. Si Donald Crowhurst ay ipinanganak noong 1932 sa mga magulang niyang Briton na sina Charles at Evelyn Crowhurst habang sila ay naninirahan sa India. Gusto ng kanyang ina ng anak na babae kaya binihisan siyang babae hanggang 7 taon gulang. Noong teenager siya, bumalik ang pamilya niya sa Inglaterra at iniwan ang ipon ng magulang na naka-invest sa pabrika ng gamit pampalakasan sa India na nasunog kalaunan dahil sa kaguluhan. Ang paglaki ni Donald ay puno ng kahihiyan at problemang pinansyal para sa kanya at sa kanyang mga magulang. Si Evelyn, ang kanyang ina ay hinarap ang sariling problema at minsang nagtangkang magpakamatay. Noong 1948 sa edad na 16, namatay ang ama ni Donald na si Charles at dahil wala silang pera, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Nagsimula siyang mag-apprentice sa Royal Aircraft Establishment, isang organisasyon ng pananaliksik at pagpapaunlad sa Britanya kung saan nahilig siya sa pag-imbento. Noong mid-1950, sumali siya sa Royal Electrical and Mechanical Engineers ng Hukbong Britaniko kung saan siya ang nagmamantini at nagkukumpuni ng kanilang kagamitan at makinarya. Nagkaproblema siya at nauwi ito sa pag-alis niya sa hukbo. Noong 1957, pinakasalan niya ang matagal na niyang kasintahan, si Claire O'Leary. Noong 1962, itinatag niya ang electron utilization, pinagsamang hilig at galing niya sa electronics at marine navigation. Ang kumpanya ay dalubhasa sa marine electronics. Pangunahing produkto ang imbensyong Navigator ni Crowhurst. Ang Navigator ay handheld radio direction finder na tumutulong sa mga mandaragat kumuha ng mga bearing mula sa mga radio beacon sa dagat at abyasyon. Itutok ang Navigator sa direksyon ng radio beacon at kunin ang compass bearing kapag pinakamalakas ang signal. Pagkatapos, gumuhit ng linya sa chart gamit ang compass bearing simula sa radio beacon na may takdang lokasyon sa chart mo. Kung kumuha ka ng 2 o higit pang bearings mula sa iba't ibang permanenteng bagay, matutukoy mo ang eksaktong lokasyon mo. Napakakapaki-pakinabang nitong kadamitan bago pa nagka-GPS. Dahil sa potensyal ng produkto, nakatanggap ito ng 1,000 alok na pamumuho ng 8,000 at 500 libra mula sa Pi Radio, isang British na kumpanya ng electronics at nangungunang tagagawa ng mga radyo at telebisyong pangkonsumo. Umatras ang Pi Radio sa pamumuhunan kaya nagkaroon ng problemang pinansyal ang electron utilization. Hindi sumikat ang Navigator, kaya napilitan si Crowhurst na i-promote ito sa lokal na boat show. Nabasa ni Crowhurst ang tungkol sa karera sa Sunday Times at nakita niya ito bilang magandang pagkakataon. Alanganin ang negosyo niya kaya kakit-akit sa kanya ang 5,000 libra na premyo. Hindi lang ito pera,
kundi daan din sa kasikatan at atensyon na maaaring makapagpabangon sa kanyang naghihirap na negosyo. Baguhan si Crowhurst sa paglalayag, ngunit naniniwala siyang ang kanyang galing sa inhinyeriya at navigator ay nagbibigay sa kanya ng teknikal na kalamangan sa karera. Nagsimulang magplano ng estratehiya bilang underdog, kailangan niyang daigin sa talino ang mas bihasang mandaragat. Marahil si Donald Crowhurst ay pakiramdam niyang may kailangan siyang patunayan, pero ang panalo sa karerang ito ay mangangailangan ng higit pa sa isang panalong estratehiya. Kailangan niya ng mas mabilis na bangka kaysa sa kalaban. Kapag naglayag siya sa mababang latitude ng Roaring 40s at Furious 50s, walang lupain na haharang sa lakas ng hangin at alon. Kailangan niyang maging matatag at ganon din ang bangka sa mabagsik na panahon. Sa pagtawid sa karagatan, kailangan niyang labanan ang sariling demonyo para manatiling kalmado at nakatutok sa kabila ng pag-iisa at hirap ng mga buwan sa laot. Noong Abril, 1968, lumapit si Crowhurst kay Stanley Best, isang lokal na negosyante, para humingi ng pondo na kailangan niya para sa bangka at mga kagamitan. Pumayag si Best na sponsor si Crowhurst sa karera, pero may mga kondisyon. Kung hindi magsisimula o aatras agad si Crowhurst mula sa karera, kailangan niyang ibalik ang pera na wala si Crowhurst. Para masiguro ang puhunan, kumuha si Best ng mortgage sa negosyo at bahay ni Crowhurst, kaya kapag umatras si Crowhurst, mapupunta kay Best ang mga ito. Nakuha na niya ang pondo, kaya opisyal na siyang kasali sa karera at kailangan na lang ng bangka. Noong Mayo, 6 na buwan bago ang laban, nagsimula si Crowhurst maghanap ng tamang bangka. Una, tinangka niyang bilhin ang Gipsy Moth 4 na ginamit ni Sir Francis Chichester sa solo niyang paglalakbay sa mundo. Ang Gipsy Moth 4 ay isang 16 metrong ketch na gawa sa marine grade na aluminyo, matibay at lumalaban sa kalawang ng alat ng dagat. Ang ideya ng paggamit ng bangka ni Chichester ay tila patula, ngunit hindi ito natuloy. Noong unang Hunyo, opisyal nang nagbukas ang panahon ng pagsisimula ng karera. Si John Ridgway, Britong mandaragat, ang unang naglayag mula isla ng Inismore sakay ng English Rose 4, isang 9 metrong sloop. Dahil nabigo bumili ng mabilis at maasang bangka, ipinagawa ni Crowhurst sa Cox Marine sa East Sussex ang isang trimaran para sa karera. Ang trimaran ay may gitnang katawan na nagbibigay ng karamihan sa buoyancy ng bangka at nagsisilbing tirahan. May dalawang mas maliit na katawan sa gilid ng pangunahing katawan nakakabit sa crossbeam para bigyan ng katatagan at pigilan ang trimaran na tumagilid o tumaob. Noong dekada 60, hindi pa karaniwan ang mga trimaran at para kay Crowhurst na magpagawa ng isang medyo bagong disenyo na itatayo sa napakaikling panahon ay isang napaka-ambisyosong hakbang. Ang mga trimaran ay may limitadong katatagan sa magagaspang na dagat at kapag tumaob sila, halos imposibleng maituwid muli ang mga ito. Mabilis ang mga ito at umaasa si Crowhurst na mas malaki ang benepisyo ng trimaran kaysa panganib. Estratehikong hakbang ito para kay Crowhurst na gustong mangusan ang mga kalaban sa talino. Tinutupad ng Cox Marine ang mga espesipikasyon ni Crowhurst para sa magaan at makinis na sasakyang dagat mula sa marine plywood at fiberglass. Noong Hunyo 14, umalis si Robin Knox Johnston mula Falmouth, Inglaterra. Naglayag siya gamit ang kanyang 10 metrong ketch, ang Suhali, na mabagal nunit matibay at subok na. Si Knox Johnston ay bihasang mandaragat at ikatlong opisyal na kalahok sa karera. Noong Hulyo, 3 pang kalahok ang naglayag. Ginagawa pa rin ang bangka ni Crowhurst at ramdam niya ang paglipas ng oras. Inilalagay ng Cox Marine ang pangunahing palo at rigging na binuo para balansihin ang 3 katawan ng bangka habang pinapasimple ang pag-setup at pag-aayos para sa isang mandaragat. Mas pinili ang magaang materyales at disenyo para kay Crowhurst na mas pinapadali ang operasyon kaysa bigyang diin ng tibay o dagdag proteksyon laban sa stress sa pagdaan ng panahon. Batay sa nabasa ko, malinaw ang pagkakatulad ng paraan ni Crowhurst at Stockton Rush sa sakuna ng Titan. Sa tingin ko, pareho silang nagmadaling gumawa ng bago para patunayan ang kanilang katayuan sa mundo. Noong Agosto 22, umalis si Bernard Moitessier, isang bihasang mandaragat mula Pransya, sa Plymouth sakay ng kanyang 12 metrong bakal na ketch na si Joshua. Dahil nakumpleto niya ang malalayong paglalakbay noon, isa siya sa paboritong manalo sa karera. Sa huling bahagi ng Agosto, handa nang ilunsad ang sasakyang dagat ni Crowhurst. Pinanggalanan niya ang bangka na Tynemouth Electron bilang pagpupugay sa kanyang kumpanyang Electron Utilization. Kulang na sa oras si Crowhurst para subukan sa dagat ang bangka bago matapos ang Oktubre.
Kailangan niyang subukan ang katatagan at balanse ng sasakyang pandagat para masuri ang mga lubid, maging pamilyar sa pagmamaniobra at matukoy ang iba pang problema. Naglaan siya ng ilang araw at natuklasan ng maraming problema. Madaling pamahalaan ang sasakyang pandagat sa kalmadong kondisyon at nagbibigay ng magandang katatagan ang tatlong katawan nito. Ngunit dahil magaan ang disenyo, mas sensitibo ang bangka sa biglaang bugso at pagbabago ng direksyon ng hangin. Kayang mag-adjust agad ng grupo ng mandaragat pero mahirap para sa isang baguhang tulad ni Crowhurst na mag-isa lang, lalo na dahil kailangan ng eksaktong koordinasyon sa pag-aayos ng mga layag. May maliliit na taga sa bangka na nagpapakitang hindi ito lubos na waterproof marahil dahil minadali ang pagkakagawa. Maayos ang lubid at kagamitan pero di pa nasubok sa malakas na hangin o magulong dagat. At ang pagsubok sa dagat ay tumatagal mula ilang araw hanggang ilang linggo. Unti-unting napansin ni Crowhurst ang mga problema ng bangka at nagdududa siya sa sarili, lalo na dahil kulang siya sa karanasan sa paglalayag sa dagat. Sinabi niya ito kay Claire, ang asawa niya, at kay Stanley Best, ang sponsor niya. Pero pakiramdam niya ay wala na siyang takas. Natataranta si Crowhurst sa kahihiyang maaring harapin niya sa publiko kung aatras siya matapos makakuha ng sponsorship at ang pag-atras ay nangangahulugan na mawawala sa kanya ang kanyang negosyo at tahanan. Noong Setyembre 16 umalis si Nigel Tetley mula Plymouth sakay ng 12 metrong trimaran na Victrix. Habang dumarami ang sumasaling mandaragat at papalapit ang deadline, pilit inaayos ni Crowhurst ang mga problemang nakita niya sa mga pagsubok sa dagat. Noong Oktubre, hindi pa ganap na handa ang Tynemouth Electron. Nag-alinlangan si Crowhurst sa pagtatapos ng karera pero dahil nanganganib siyang malugmok sa pananalapi, nagdesisyon siyang ituloy ito. Umasa siyang makausad at matapos ang karera ng may dignidad. Noong Oktubre 31 sa huling araw na pinapayagan ng mga patakaran, umalis si Crowhurst mula Tynemouth, Devon. Nagpaalam siya kay Claire at sa 4 nilang anak na humiling ng ligtas na biyahe, ngunit hindi pa handa ang bangka. Hindi pa nasasakay ang mga supply at dahil sa pagmamadali, hindi niya nadala lahat ng gamit at ekstrang pyesa para sa paglalakbay. Nang maglayag si Crowhurst, nangungguna sa karera sina Knox Johnston, Moy Teaser at Tetley. Siyam na mandaragat ang sumali sa karera pero magpo-focus ako sa 4 na sa tingin ko ay makakatulong magbigay ng pinakamalinaw na larawan. Si Robin Knox Johnston ay Britong mandaragat. Malayo na ang nilayag niya gamit ang bangkang suhali kaya sanay at komportable siyang maglayag mag-isa. Sa unang ilang buwan, nagtulak siya patimog sa Atlantiko, tuloy-tuloy at planado ang pag-usad sa kabila ng malalakas na alon. Hindi ko matukoy ang eksaktong petsa pero inabot siya ng mga 4 o 5 buwan bago makarating sa Cape of Good Hope na nasa bandang pinakatimog na dulo ng Afrika at pagkatapos ay napatuloy siya pasilangan sa katimugang karagatan. Si Mortesier, isang Pranses, ay nagpaplanong umikot sa mundo bago siya inalok ng Sunday Times na magsimula sa Kapuluang Britaniko at sumali sa karera. Sa tingin ko, dahil Pranses siya, kaya ayaw niya ang mga British. Pero higit dito, ayaw niya talaga ang kompetisyon sa paglalayag. Sinabi niyang isuksok na lang nila ang tropeyo nila. Pagkalipas ng ilang araw, sumali siya sa karera. Halos 3 buwan ang inabot ng Pranses para maikutan ang Cape of Good Hope at magtungo sa katimugang karagatan, mas mabilis kaysa kay Knox Johnston. Nagsilbi si Nigel Tetley sa Royal Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig at nagkaroon ng malawak na karanasan sa dagat. Matapos ang digmaan, naglayag siya bilang libangan. Sumali siya sa karera gamit ang trimaran na tulad ng kay Crowhurst at pinalakas niya ito kahit limitado ang budget. Nabot niya ang Cape of Good Hope sa South Africa matapos halos 4 na buwan. Si Donald Crowhurst ang huling umalis at nag-aalala kung kakayanin ng bangka ang mabababang latitude pero nagpatuloy siya. Sa loob ng 2 buwan, mukhang nakapag-adjust na siya. Tinatahak ang napakalalayong distansya at nakapagtala ng bagong world record na 200 at 43 nautical miles sa loob ng 24 na oras. Sa loob ng 2 buwan, Pasko ng 1968, iniulat niyang nasa tapat na siya ng Cape Town at papasok na sa Southern Ocean. May mga long-range radio ang mga mandaragat sa kanilang mga bangka na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ugnayan sa mga nasa labas maliban kay Moitessier na ayaw ng pangihimasok. Ang signal ng radyo ay umaabot hanggang 3,000 milya at dito na ipapasa ang mensahe. Pwede silang magbigay ng litrato at sulat sa dumadaang barko pero bawal silang tumanggap ng kahit ano mula sa ibang mandaragat. Aminin ko, hindi ko alam paano gumana ang radyo dati. Baka merong pwedeng magsulat sa mga komento kung alam ba ng isang relay station kung saan nanggagaling ang isang radio transmission.
O baka kapag may mensaheng ipinadala mula sa bangka, alin sa mga relay station sa lupa ang makakatanggap? Mas malakas ba ang signal mula sa isang radio station kumpara sa iba, kaya mas madaling matukoy kung saan nanggagaling ang signal? Noong Disyembre, 1968 ang mga kalahok ay nasa dagat na ng 2 hanggang 7 buwan. Ikinuwento ni Tetley ang hirap sa pagpapanatili ng balanse ng kanyang trimoran. Si Crowhurst ay naglalayag gamit ang parehong uri ng sasapyang dagat, ngunit si Crowhurst ay nagsisimula ng makagawa ng mas mabilis na pag-usad kaysa inaasahan. Ang balita ay kapanapanabik basahin at gustong-gusto ito ng mga diyaryo dahil sa matinding kompetisyon. Maging si Sir Francis Chichester na naglayag sa rutang ito sakay ng Gypsy Mach 4 na naging inspirasyon ng karerang ito ay nagulat sa bilis ng trimoran ni Crowhurst. Noong Enero 1969 sina Knox Johnston, Mortesche at Tetley ay nagkakarera sa katimugang karagatan sa Roaring 40s at Furious 50s. May problema sa radyo si Knox Johnston. Kalmado si Mortesche pero labis ng napinsala ang bangka ni Tetley. Ang mabababang latitude ay kilala sa malalakas na hangin at delikadong kondisyon ng dagat. Walang kalupaang makapagpapahina sa lakas ng hangin habang umiikot ito sa pinakatimog na bahagi ng mundo. Nilabanan ng 3 mandaragat ang kanilang daan lampas sa Cape Horn, narating ang pinakailalim ng South America noong Enero, Pebrero at Marso ayon sa pagkakasunod. Nakakapagod ang kalagayan, pero ang tuloy-tuloy nilang pag-uulat ay nakakapagbigay kapanatagan sa mga tagapag-ayos tungkol sa pag-usad. Kasama si Crowhurst, 4 na mandaragat na lang ang natitira sa karera. 5 ang umatras, masyadong mabagsik ang mga kondisyon para makarating pa sa katimugang karagatan. Ayon sa mga ulat ni Crowhurst, malapit na siya sa mga nangungguna, halos kapantay ang bilis at performance ni Tetley. Ayon sa ulat niya, pabor ang hangin at maganda ang takbo ng Tynemouth Electron, kaya namangha ang mga tagapag-organisa sa progreso ni Crowhurst. Pero sinabi rin niyang may problema siya sa kanyang generator at papatayin niya ang kanyang radyo. Noong Pebrero 1969 nangguna si Knox Johnston at lumiko siya pahilaga patungong Atlantiko. Maayos pa rin ang takbo ni Tetley pero iniulat niya ang pag-aalala niya sa tinding puwersang dinaranas ng estruktura ng bangka niya. Noong Marso, si Mortesche, isang Pranses, ay dapat pabalik na ng Europa, ngunit nagpasya siyang sumalungat sa sistema at nagpatuloy sa paglalayag sa Southern Ocean paikot muli sa mundo. Nagpadala siya ng mensahe gamit ang tirador sa isang barko sa Cape Town na nagsabing hindi siya interesado sa karera at tutuloy sa mga isla ng Pasipiko. Noong Abril 1969 si Knox Johnston ang namunguna at malapit na sa finish line. Desidido si Tetley na tapusin ang karera at makuha ang disenteng pwesto. Sinusubaybayan niya ang progreso ni Crowhurst at ramdam niyang mananalo ang kalaban sa time trial. Muling nagradyo si Crowhurst at iniulat na nalampasan na niya ang Cape Horn at patungong Hilaga sa Atlantic, hinahabol ang iba. 3 British na mandaragat na lang ang natitira sa karera. Noong ika-22 ng Abril, 1969 natapos ni Knox Johnston ang karera, dumating sa Falmouth at napanalunan ang tropeo bilang unang nakatawid sa linya. Matapos ang 312 araw sa dagat, siya ang unang nag-iisang mandaragat na umikot sa mundo ng tuloy-tuloy. Sa buwang Mayo, sina Tetley at Crowhurst ay todo pursigi para matapos ang karera. Habang papalapit sa Azores, pinabilis ni Tetley ang Victorus para maunahan si Crowhurst. Dahil sa labis niyang pagpuwersa sa bangka, matapos mabugbog ito sa katimugang karagatan, noong Mayo 30, tumaob ang bangka ni Tetley at natanggal siya sa karera. Si Crowhurst na lang ang natitirang kalahok at mabilis nang papalapit sa finish line. Noong Hunyo 29, iniulat ni Crowhurst na darating siya sa Inglaterra sa ilang araw. Ang kwento ng underdog na marinong naglayag ng mag-isa at walang hinto sa palibot ng mundo ay pinag-usapan sa buong mundo, pero lumipas ang mga araw na walang balita kay Crowhurst. Noong ika-10 ng Hulyo, 1969, natagpuan ang Tynemouth Electron na palutang-lutang 2,500 nautical miles ang layo malapit sa gitna ng Atlantiko at si Crowhurst ay hindi matagpuan. Iba ang kwento ng paglalakbay ni Crowhurst sa kanyang mga logbook at journal. 8 buwan ang nakalipas, noong umalis si Crowhurst sa katapusan ng Oktubre, 1968 napagtanto niya ang totoong lawak ng mga problema ng Tynemouth Electron. Madaling mapasok ng tubig ang trimoran at kulang ito sa balanse para maging matatag sa magulong tubig, lalo pa sa katimugang karagatan. Hindi kayang tiisin ng hindi pa nasubukang rigging ang hirap ng paglalayag sa buong mundo. Hindi kinaya ni Crowhurst ang mapanganib na tubig sa Southern Hemisphere, kaya ilang linggo pa lang,
sinadya niyang bagalan ang paglalakbay niya. Siya ay nagpapaanod at iniiwasan ng bagyo, nag-aalala sa kaligtasan. Noong Disyembre, inamin ni Crowhurst sa logbook na hindi niya matatapos ang karera. Simula dito, gumamit na siya ng 2 log, isa ang tunay niyang talaan ng paglalayag at mga personal niyang saloobin. Ang isa pa ay isang peking log na naglalaman ng mga paglalarawan ng isang katang-isip na paglalakbay sa buong mundo. Sa peking logbook, tinutugma niya ang ulat sa totoong pattern ng panahon at agos ng dagat. Kinakalkula niya ang posibleng posisyon at bilis ayon sa oras, kondisyon at ulat mula sa mga kakumpetensya. Ina-update niya ang tagapag-ayos ng karera gamit ang peking posisyon para magmukhang maayos ang usad niya patungo sa katimugang karagatan. Nagsasasama pa si Crowhurst ng mga detalyeng pangnabigasyon para mas kapani-paniwala, tunay na baliw na henyo. Malaking pagsisikap ang kailangan para magawa ang ganitong logbook. Noong Enero 1969, iniulat niyang mabilis ang pag-usad at nalibot niya ang Timog Africa, ang Cape of Good Hope. Iniulat niya ang masungit na panahon at malalakas na hangin para tularan ang tunay na mga hamong hinarap ng mga kapwa niya kalahok. Ginaya niya ang problema ni Robin Knox Johnston sa radyo at sinabing tumigil ang generator niya kaya kailangan niyang patayin ang radyo habang papasok sa Southern Ocean. Totoo, nananatili siya sa South Atlantic at gumagalaw ng kaunti malapit sa baybayin ng Brazil para hindi mapansin. Maaring hindi makarating sa tunay niyang lokasyon ang mga transmisyon sa radyo mula sa ibang panig ng mundo, kaya maaring mabunyag ang kanyang sikreto. Siguradong mabigat para sa kanya ang pressure na magulat lagi ng kinaroroonan, kaya tiyak na gumaan ang loob niya na magkaroon siya ng dahilan para huminto sa pag-uulat ng progreso. Matapos ang ilang buwang nag-iisa sa dagat, nagsusulat si Crowhurst ng mga journal entries tungkol sa oras, realidad at mga nilalang sa kalawakan. Makikita sa kanyang mga isinulat ang parehong pakikibaka ng kanyang ina laban sa mga demonyo. Nag-alinlangan siya kung magtatagumpay ang panlilinlang, ngunit nagpatuloy pa rin sa paggawa ng peking ulat, paliwanag na ito ang paraan ng pagkaligtas niya. Mula Pebrero 1969, unti-unting lumalayo siya sa realidad. Naisip na ni Crowhurst na siya lang ang kayang humarap sa moral at practical na hamon ng sitwasyon, maral kinukumbinsi niya ang sarili na uubra ang panlilinlang niya. Noong Abril matapos manalo si Knox Johnston, mas nag-alala si Crowhurst na mabubunyag ang totoo tungkol sa kanyang peking paglalakbay. Ang kanyang mga personal na sulatin ay naging magulo, nagpapakita ng depresyon at matinding takot sa kahulugan ng buhay. Nagsimula niyang kwestiyonin ang sarili niyang pagkakakilanlan at lugar sa mundo, isang bagay na matagal lang hamon kay Donald mula pa pagkabata. Noong ika-29 ng Hunyo, 1969, isinulat ni Crowhurst ang kanyang huling tala sa logbook. Tapos na. Tapos na. Ito ang awa. Aatras na ako sa laro. Walang opisyal na ulat kung ano ang nangyari kay Crowhurst. Dahil sa lumalalang kondisyon ng pag-iisip ayon sa kanyang journal, marami ang naniniwalang tumalon siya mula sa elektron at nagpakamatay. Sa paglalayag sa mundo, ang hanggang Brazil lang ang marating ay kabiguan. Pero ang maglayag mag-isa mula UK papuntang Brazil ay isang malaking tagumpay na rin. Kung sumuko si Crowhurst, haharap siya sa utang at kahihiyan, bagay na matagal na niyang nilalabanan mula pagkabata. Nang matapos ni Knox Johnston ang karera at tumaob ang bangka ni Tetley, napagtanto ni Crowhurst na kailangang pumasa sa masusing pagsusuri ng mga eksperto ang kanyang mga logbook, lalo na kung mas mabilis ang kanyang oras. Iniisip ko, baka sinadya niya ipahamak ang bangka sa mga bato sa baybayin ng Brazil at tuluyang malubog sa dagat ang mga logbook. Sana ay napalaya siya noon mula sa pagkakabaon sa utang at marahil pati sa matinding pagsusuri na dala ng pagkapanalo. Pero pakiramdam ko, masyado na siyang nalubog sa gulo na siya mismo ang lumika sa kanyang isipan. Si Knox Johnston lang ang nagtapos kaya siya ang nanalo ng pera at tropeo. Ibinigay niya ang 5,000 libra na napanalunan sa pamilya ni Crowhurst kaya nailigtas sila sa utang. Ang Golden Globe Race ay nananatili pa rin sa halos parehong anyo ngayon. Bilang paggalang sa pamana, tanging mga kagamitang mayroon noong 1968 at mga bangkang idinisenyo noong ginintuang panahon ng paglalayag lang ang pinapayagan ng mga mandaragat.